Utang Body Loan Application na review ngayong 2026 na nagpapaloan ng up to 80,000 pesos. Up to 12 months to pay pa. Mukhang maganda, di ba? Kare-release lang nitong June 5, 2026. Bagong labas nga kaya o bagong palit lang ng pangalan? So wag na nga nating patagalin, umpisahan na natin. So hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At kung may bago ka din na loan application na gustong applyan o subukan, i-comment mo na yan sa comment section para ma-review ko muna para sa'yo nang hindi ka na nga makapag-share ng personal information mo. Tapos sa huli, hindi naman pala legit. Nakuha pa yung personal information mo. So ito na nga na-download ko sa may Play Store, Utang Body Financial Planner under Vieng Dongplak. At pinapa-review nga din sa akin. Pwede din bang pa-review ang Utang Body? Nakita ko yung ads nila sa FB. Ayan, 80,000 tapos pwede 12 months. Ayan, 12 months daw ba to? So ito na nga ang totoo. Chinek ko na nga agad itong loan application nila. So sa unang tingin, hindi siya talaga mukhang loan application. So ayan, financial planner nga. Pero nung in-install ko na nga, at naloka na naman nga ako dahil isa, dalawa, tatlo. Nakaka-receive na ako ng tatlong OTP galing sa iba't ibang online lending application. So ito na yung pang-apat. And ito nga ay yung Cred Melody, Cred Ladder, Credit Beacon, saka ito yung Utang Body. At ibig sabihin ba na to ay magkaka-sister company ang mga nautangan natin na to? So ito expected ko na the same yung laman nito kagaya nung sa Cred Melody, Cred Ladder, Credit Beacon. At tama nga ako, ayan, unang-una nanghihingi din sila ng background information mo kung meron ka ba ditong mga na-overdue in the past 6 months. Sa type of document, ipa-flash ko na lang din dyan and sobrang daming pamimilian dito. And after nyan, may facial verification. So, tinatanggap nila kahit na malabo. At sa basic information, ayan, ito lang naman yung mga sasagutan. The same din doon sa mga nauna. At sa employment information, may pamimilian dito na self-employed, student, retired, at unemployed. So, nung kinlik ko nga itong unemployed is naghahanap pa din naman ng monthly income, work experience, industry. Pero ayun, para sa lahat, itong loan application na to kasi pwede ang unemployed. Nako, kahit na wala kang trabaho, huwag ka munang magta-try dito. Kung ayaw mo, sumakit yung ulo mo. And next na nga, nanghihingi ng 2 contact references at huwag kayong maglalagay dito ng katrabaho nyo or yung hindi nyo kasama sa bahay. Mas okay na bago kayo maglagay ng contact references, kahit na anong online lending application man yan, abisuhan nyo muna sila na sila nga igagawin nyo contact reference para hindi sila mabigla pagka may naniningil na pag malapit na yung due date or yung bayaran. So sa last na nga tayo, bank card and e-wallet yung pamimilian sa disbursement channel. And ayan na nga talaga, 100% copycat. My authentication successful and the credit limit has been activated na. So after this, meron na agad-agad magpa-pop up sa'yo na the loan application has been submitted. Submitted na agad-agad kahit wala pa tayong na-accept. At pagka daw na-approve na, makikredit na daw automatically doon sa may disbursement channel na pinili ko. Kaya dyan kayong matakot sa mga ganyang baka mag-auto-disburse na lang bigla-bigla. Nako, kawawa kayo. And dito, nagpapa-rate din ng 5 stars. Huwag na huwag nyong gagawin yan dahil nakaka-confuse lalo doon sa may mga baguhan pa lang sa online lending application, sa utangan online. Iwasan nyong maglagay agad ng 5 stars or kahit na ilang stars man yan hanggat di nyo napapatunayan na natulungan kayo. So, X muna tayo dyan at lumabas na naman po ang Quick Pesa. Kasi ito nga din yung nakikita doon sa may mga nabanggit ko kanina, Cred Ladder, Credit Beacon, Cred Melody. At ito na yung pang-apat. Naku po, ano kaya yung susunod na pangalan? So, ayan guys, disclaimer, hindi ko kayo hinihikayat na mag-apply sa may mga nire-review kong loan application review or online lending application. Sinashare ko lang yung experience ko sa may pag-apply and para mabigyan din kayo ng heads up kung nakatulong ba sa inyo or hindi. Para maging aware kayo kung magkano ba yung matatanggap, buo ba, may pangaharas ba, yun yung dapat nyong malaman. So, dito nga naka-under review na ako and pagka-refresh ko lang ng ilang minuto ay napagod na ulit. So, na-reject ako agad-agad. The same dun sa my Cred Melody, Credit Beacon, Cred Ladder.
O, 'di ba, nakabisado na natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, itong mga ganitong ola, na bigla na lang nagsusulputan, huwag kayo agad-agad nagpapapaniwala sa nakikita niyong ads online. So, eto nakita niya sa my FB na 80,000 and then 12 months to pay ay hindi po totoo dahil nabasa nga ako dito na 1-star rating at sabi niya not recommended. Beware, this app is a scammers talaga. Pagka daw nakapag-register na, automatically mapaprocess na yung loan application. So, meron daw siya na-receive agad-agad sa GCash niya ha, na 1,200. Pero ang babayaran niya ay 2,000 pesos after 10 days. So, nasa na yung up to 12 months to pay na yon. So, dito, ang laki ng nabawas. Biruin nyo, 2,000 pesos yung pinaka-loan amount and then 1,200 lang yung mare-receive. Ang laki ng makakaltas. At isa pa nga is chinek ko yung kanilang certificate of authority, yung kanilang provider, naka-registered ba sila SEC sa CIC? Wala akong nakita. Kaya another red flag din yon. Nag-loan daw siya ng 12,000 pero yung na-receive lang ay 7,000. Pero kailangan bayaran yon sa 7 days lang. 1 day before due date, marami ka na daw mare-receive na text, may mga pananakot, pagbabanta, sobrang daming phone calls. Kaya avoid this app. So it will ruin your life and ire-report daw niya sa SEC. So yun yung dapat yung ginagawa. Lalo na kung nakakatanggap kayo ng mga ganitong klaseng pananakot, pagbabanta. Plus, hindi naman sila otorisado talaga. Hindi sila lehitimong application na pwedeng magpautang sa mga borrowers. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayo agad-agad nagpapapaniwala sa mga nakikita nyo online. So kung meron pa kayong gustong utangan online na nakita nyo lang basta, comment down below para ma-review ko yon para sa inyo. And bago tayo mag-end, share ko muna sa inyo yung ginagamit ko nga na cellphone na pang-vlog. So ito nga yung Samsung Galaxy A17. Sobrang mura lang nito, so ilalagay ko yung link dyan sa baba. Napakanipis lang yan. And may fingerprint din dito sa may gilid and Type-C. O diba, napaka-nice. So thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!